We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner! Araw ng Huwebes ngayon, October 5. Diba? Masaya ka dahil papalapit ng Friday. October 5, isang araw na lang. Fun Friday na, mga kapuso. Uy, update tayo mamaya sa Bagyong Jenny. Alamin natin kung lalabas na ba ng PAR ngayong hapon, mamayang gabi, at saan maglalandfall. Mamaya may live update din tayo sa sitwasyon ng trapiko sa Barangay Ambunao sa Calasiao, Pangasinan. Sa National Highway yan, sa may Barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Live doon si Russell Sumorio. Bakit kaya? Bakit kaya? Alamin natin mamaya. Narito na ang mga unang balita. Poso, HPG at PNP sanib puwersa sa pagmamando ng trapiko sa kahabaan ng Barangay Ambunao sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Alamin kung bakit sa live report ni Russell Sumorio. Russell, good morning! CJ, good morning at good morning sa ating mga kapuso. Kumusta po ang tulog ninyo? Live tayo ngayon dito sa Barangay Ambunao sa bayan ng Calasiao, kung saan ito ngayon ang tinututukan ng Public Order and Safety Office, ganun din ang Calasiao Police, dahil nga sa inaasahan na traffic build-up punsod ng pagbubukas ng isang malaking establishmento. As of 6 a.m., 10 traffic enforcer na ang idineploy ng Poso dito sa lugar at katuwang nila dyan ang PNP Highway Patrol Group. Alas 6 din ng umaga ang deployment ng Calasiao Police. Pero kung mapapansin natin sa mga oras na ito, maluwag pa naman itong daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng kalsada, bagamat naramdaman nga yung pagdami ng volume ng mga sasakyan. Ang binabantayan talaga ng otoridad, ito nga magiging sitwasyon sa weekend, kung saan alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ang naka-day off, mapatrabaho man yan o maging sa eskwela, kaya mas inaasahan yung dobling bilang ng mga sasakyan. Pero may iminumungkahi naman ng otoridad na maaring daanan ng mga motorista, partikular na yung mga manggagaling sa bayan ng Santa Barbara. Maaari silang lumiko dyan sa may Barangay Malanay, papasok ng bayan ng Bangaldan at kakaliwa sa may Barangay Bari, Malabago, Anolid, papunta naman sa Dagupan City. Maaring dumaan sa may downtown area, pero ang problema, traffic din dyan. Pero maaari namang lumiko sa may Barangay Tubeng, papasok ng bayan ng Calasiao, papunta sa kanilang mga destinasyon. Yan yung babantayan, kaya inaasahan na magdadagdag ng mga traffic enforcers dito sa lugar, maging doon sa may papasok sa Barangay Tubeng sa Dagupan City para mabantayan itong ang sitwasyon at maiwasan yung buhol-buhol na daloy ng trapiko. Ang importante lang naman daw ayon sa mga otoridad ay itong ang pagiging pasensyoso at iwasan itong ang mainit na ulo kapag nasa biyahe para maiwasan yung anumang insidente. At ang importante lang naman daw ay maipit ka man sa traffic, makakarating ka pa rin sa iyong pupuntahan. Yan yung sabi sa atin kanina ng mga otoridad na ating mga nakausap. So far, sa mga oras na ito, talagang nakadeploy pa rin yung mga post enforcers, mga PNP dito sa lugar. At inaasahan nila na pagpatak ng alas 9 ng umaga, dahil itinuturing yan na rush hours, ay magkakaroon ng traffic build-up dito nga sa bahaging ito ng Barangay Ambunao. At yan muna latest mula dito sa bayan ng Calasiao. Balik sa CJ. Maraming salamat, Russell Sumorio. Epektibo na sa October 8 ang inaprubahang piso na provisional fare increase sa mga traditional at modern jeepney ayon sa LTFRB. Ang Otopo, Pangasinan, nakukulangan man sa pisong taas pasahe, okay na raw ito kaysa sa wala. Dismayado naman ang ilang transport group sa Pampanga, gaya ng Arayat Express Jeepney Transport Service Cooperative, sa inaprubahang pisong taas pasahe. Sabi ng pamunuan ng transport group, masyadong mataas ang presyo ng diesel. Samantala, umaasa ang ilang transport group sa Bataan
na madagdagan pa ang singil sa taas pasahe. Isasalang naman sa pagdinig sa November 7 ang petisyon ng mga transport group ukol sa 5 pesos na taas pasahe. Lifted na o tinanggal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang price cap o ceiling sa regular at well-milled rice. September 5 nang ipatupad ang price cap sa bigas sa ilalim ng Executive Order number 39 na layong matugunan ang usapin sa food security, issue sa iligal na pag-iimbak ng mga bigas at iligal na importasyon nito. Ayon sa Pangulo, kailangan pa rin ayusin ang sektor ng agrikultura. Ikinatuwa ito ng mga rice retailer dahil kung susumahin ang kanilang bili sa kada isang kaban ng bigas, naglalaro sa 1 to 4 pesos lamang ang kanilang kita. Naglabas ng executive order ang lokal na pamahalaan ng City of Ilagan na bawal nang magpasok ng baboy at iba pang byproducts nito sa syudad. Layo nitong makaiwas sa banta ng African swine fever sa mga alagang baboy. Bumuo rin ng Task Force ASF kung saan naglatag ng checkpoint sa mga border. Mahigpit din ang inspeksyon sa mga palengke, talipapa at iba pang establishmento na nagtitinda ng karneng baboy upang matiyak na walang ibinibenta na mula sa ibang lugar. Samantala, nangangamba sa pagkalugi ang ilang tindera ng karne ng baboy sa City of Ilagan dahil sa banta ng ASF. Humina raw ang kalakalan dahil takot ang ilang mamimili sa epekto ng naturang sakit ng baboy. Mga basurang nagkalat sa pamosong Kalye Crisologo, ikinadismaya ng Vegan Tourism Office. Ang detalye sa ulat ni Ivy Hernando. Napabilang bilang isa sa 7 Wonders of the World at UNESCO World Heritage Site ang Vegan City dahil sa mga napreserbang yaman nito. Binibisita ang lugar upang masaksihan ang mga estruktura at kagamitang parte ng kasaysayan. Kung ang mga turista, bit-bit ang magandang alaala, iniiwan naman nila ang maraming basura. Gaya na lamang ng mga pinagkainang ito na basta nalang iniwan sa pamosong Kalye Crisologo. Kakalungkot talagang isipin din ng mga ibang turista, hindi naman natin nila lahat. Pero I think it's their responsibility also na itapon sa tamang tapunan yung mga basura nila. May mga street sweeper ang lungsod at 2 beses umano kung maglinis sa isang araw. Pero sa kabila nito, may mga basura pa rin halos isiksik pa sa pintuan ng century-old houses. Uwan pang ibalangan da, ibulsada or ibagda, ta ano mapanitilila ang ti kapintasan ti kain kadalusan iti Kalye Crisologo. Asking also the help assistance ng ating mga establishment along Kalye Crisologo na sana ay rin po natin maging responsable rin po tayo na tignan po yung mga basura na kakalat dun sa labas ng ating mga establishment. Ang Vegan Heritage Site ay tatak at mukha ng mga Pinoy, kaya sana raw ay ingatan at panatilihin ang kalinisan, lalo na't kinikilala ito sa buong mundo. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Hawak na ng Saudi Police ang sospek sa pagpatay kay Marjoret Garcia, ang 32 anyos na domestic helper sa Saudi Arabia. Yan ang kinumpirma ng OWA sa pakipag-ugnayan sa Philippine Embassy. Napag-alaman din na ang kapwa domestic helper na Kenyan national umano ang sospek sa pagpatay sa biktima. Pero hindi pa raw malinaw kung paano pinatay si Marjoret. Ayon sa ina ni Marjoret na tubong Dagupan City, dati nang naikwento ng biktima ang hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang katrabahong Kenyan national. Ngayong unti-unti nang nabibigyang linaw ang kaso, umaasa ang naulilang pamilya na mapapabilis ang repatriation sa mga labi ni Marjoret. Ang masayasanang laro ng basketball sa pagitan ng mga magkakatrabaho na uwi sa saksakan sa Barangay Mitla Proper, Porac, Pampanga. Nakuhanan pa ng CCTV camera ang insidente. Ayon sa mga autoridad, nagkapikunan sa laro ang mga sangkot sa gulo. Patay sa insidente ang magkapatid na sina Matthew Caril Morden at Mario Morden Jr. Nakaligtas at nagpapagaling sa ospital ang isa pa nilang kapatid na si Martin Morden. Tinutugis ng kapulisan ang mag-amang sospek na tubong Bicol. Hustisya ang sigaw ng mga naulilang kaanak ng mga biktima. First Mini Science Centrum sa Calabarzon, malaking tulong sa interactive education. Sundan sa report. Mula sa sikat na Newton's Cradle, anti-gravity mirror, colored shadows, following faces,
hanggang sa plasma sphere. Yan at iba pa ang tampok sa kabubukas lang na Mini Science Centrum sa Polillo, Quezon. Nakapag-ikot ka na, dagdag kaalaman pa. May lawak na 150 square meters ang itinuturing na kauna-unahang Science Centrum sa Calabarzon Region sa loob ng Polillo Central Elementary School. Magkatuwang ang Department of Science and Technology o DOST Calabarzon, katuwang ang Philippine Foundation for Science and Technology, DepEd at Polillo LGU para mas mailapit ang interactive exhibit sa mga estudyanteng nasa malalayong lugar. Sa Camarines Sur, tampok sa isang exhibit ng Department of Agriculture, katuwang ang isang business group sa Naga City, ang mga makabagong teknolohiya para sa pagsasaka, gaya na lamang ng drone na ginagamit ng mga magsasaka sa pag-spray ng pataba sa kanilang mga sakahan. Nagpapakita lamang daw ito na bukas ang sektor ng agrikultura sa mga makabagong teknolohiya na makakatulong hindi lamang sa kanilang trabaho kundi maging sa mas mataas na produksyon. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Pasasalamat sa mga guro idinaan sa kanta at sayaw ng mga learners sa isang paaralan sa Calasiao, Pangasinan. Tunghayan sa report. Half-day break muna sa klase ang mga guro at estudyante sa Duyong Malabago National High School sa Calasiao, Pangasinan. Kahit sa kalahating araw man lang, may pagdiwang ang pasasalamat at pagpupugay sa mga guro ngayong World Teachers Day. Kanta, at sayaw. Ang handog ng mga estudyante sa kanilang mga guro na nagsilbing audience. Naghandog din ng regalo sa mga guro at mensahe sa kanilang mga guro na may tuturing na rin nilang pangalawang magulang. Ang daming binigay ng mga bata and it means they appreciate all our efforts. To all my learners, maraming salamat. I love you all and may God bless us palagi. Hindi matatawaran ang kontribusyon ng mga guro sa buhay ng bawat estudyante. Ang mga teacher po ay sobra pong halaga nila kasi hindi lang po sila nag-share po ng mga lessons sa atin sa mga through textbook, pero nagbibigay din po sila ng mga kaalaman sa atin sa buhay na magagamit natin. Sa yugto ng buhay ng mga guro, madalas silang iniiwanan ng kanilang mga mag-aaral at estudyante tuwing sila'y nagtatapos. Swerte pa raw kung maalala sila ng kanilang mga estudyante na pinaglaanan ng halos buong buhay para matuto at magtagumpay. A day to honor naman their hard work, their sacrifices, yung mga efforts na ginagawa nila for our learners. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mapua Cardinals sumarangkada sa Come From Behind win versus Benilde Blazers. Tunghayan sa report. Sa NCAA Season 99, nalusutan ng Mapua Cardinals ang Benilde Blazers sa pagpapatuloy ng men's basketball tournament. Tumikada ng 3 si Migs Oxon ng CSB upang umabante sa score na 71-70. 35 seconds ang nalalabi sa laro. Pero agad ding binawi ng Mapua ang kalamangan 72-71 sa clutch jumper ni Paulo Hernandez patungo sa huling 22 seconds ng laro. Naiselyo ng Mapua ang panalo sa turnover ng Benilde at naka-score pa ang Cardinals sa huling play 75-71. Player of the game si Paulo Hernandez sa kanyang 22 points, 4 rebounds at isang assist. Sa Game 2, pinalasap naman ng JRU Heavy Bombers ang unang talo ng EAC Generals sa score na 77-71. Matagal ang rally points ng dalawang koponan at dikit ang laban. Pero dahil sa 3 ni Marvin Dionisio, nabuhayan ng crowd at JRU para maiuwi ang panalo. Sa Biyernes, aabangan ang bakbakan ng LPU Pirates at Arellano Chiefs sa Game 1 at Letra Knights kontra San Beda Red Lions sa Game 2, 2 p.m. sa NCAA Season 99 live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.
Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Tatlong mangingisda patay matapos mabangga ng isang commercial vessel ang kanilang bangka sa karagatang bahagi ng Infanta, Pangasinan. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Tatlong mangingisda ang nalunod habang 11 mangingisda ang sugatan matapos mabangga ng isang commercial vessel ang sinasakyang bangka sa karagatang bahagi ng Infanta, Pangasinan. Makikita sa video ang pag-ahon sa mga labi ng tatlong mangingisda sa bahagi ng Barangay Cato, Infanta, Pangasinan. Kinilalang mga nasawi na sina Dexter Lodencia, 46 anyos, boat captain at may-ari ng bangka, Romeo Mexico Jr., 39 anyos, at Benedicto Olandria, 72 anyos. Masakit po talaga sa amin. Bigla po talaga eh. Wala po kasing dami parang plano po na Nananawagan po kami na aksyonan po. Mapanagot po kung sino po yung dapat mapanagot. Sana naman po makipagtulungan po kayo dahil kawawa naman po yung mga naiwan at nasawi. Sa tindi ng impact, nawasak ang bangka kung saan natrap sa loob at nalunod ang tatlong biktima. Nung time na yun, nasa loob po yung mga kasama ko ma'am nung oras na yun dahil umuulan-ulan po. Nung ako po yung nasahuli ng bangka, nung pagka tumayo po ako, nandiyan na po agad yung barkong malaki na bumangga sa amin. Pagkatapos mo nun, nag-iwalay na po kami sa bangka dahil tumalsik kami sa lakas ng impact ng pagbangga. Desisyon kami uwi yung bangka ay. Uwi natin yan, sama-sama tayo. Paano natin iwan yung atin yung buhay natin dito, buhay at sino sa atin. Sama-sama na tayo uwi, katayo buhay, basta makita ng pamilya. Kaya nga po yung hindi malapit na kami dito, ay kuya, dito na tayo kuya, makikita ka ng pamilya, anak mo. Para at paano matulungan ka namin, makita, may living ka namin maayos. Awa po sa pamilya ng makasama namin, malilit pa yung mga anak. Sana po sa mahal na Pangulo matulungan po kami, ma-recover po yung bangka na sinasakyan namin kasi yun po yung kabuhayan namin. Nananawagan ang mga kaanak na sanay matukoy ang barko na bumangga sa bangka ng mga biktima. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ang 11 biktima. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang insidente upang matukoy ang commercial vessel na bumangga sa bangka ng mga biktima. May mga speculations pa lang na binibigay na pangalan pero hindi pa po na-disclose kung sila na po yung natatama doon sa bangka natin. Commercial vessel, ito po yung international yung trade niya. Malalaki pong barko itong mga dumadaan dito sa area na to. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Bagyong Jenny, posibleng mag-landfall sa southern Taiwan. Tutukan sa report. Mga kapuso, anumang sandali ngayon ay posibleng mag-landfall ang Typhoon Jenny. Base sa forecast track ng Pag-asa, tatama ang mata ng bagyo sa southern Taiwan. Mamayang hapon o gabi, posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Jenny. Sa kabila niyan, dapat pa rin paghandaan ng pag-ulan mula sa hinahatak nitong hanging habagat. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Batanes ayon sa Pag-asa. Signal number 2 naman sa northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 1 sa iba pang panig ng Babuyan, northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Asahan ng malalakas na ulan na may kasamang pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 140 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 175 kilometers per hour. Magiging maalon at delikado sa lahat ng mga sasakyang pandagat, lalo na yung maliliit na pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Ilocos Norte, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands at Isabela. Ngayong araw, posibleng makaranas ng pagbugso ng hangin dala ng habagat ang southern portion ng Aurora, buong Romblon at ilang bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Bataan at Bicol Region. Hindi lang sa hangin kundi maging sa ulang dala ng Bagyong Jenny dapat naka-alerto ang ating mga kapuso. Ngayong umaga, asahan ng ulan sa Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at Western Visayas. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang iba pang panig ng bansa. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV.
Ilang sementeryo sa Lawag City inumpisahan ng linisin para sa nalalapit na undas. Narito ang report ni Gab De Luna. Oktubre pa lang, pero abala ng ilan sa paglilinis sa ilang sementeryo sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang ilan sa kanila, nag-umpisa pa raw noong nakarang buwan. Mas dumami raw kasi ang mga matataas na damo at basura na kailangang linisin na dulot ng mga nagdaang bagyo. Sa dating 4 na oras kada araw na paglilinis ni Dennis sa nakaraang taon, kulang pa raw ang 8 oras na paglilinis sa isang araw ngayong taon dahil sa dami ng mga tumubong damo. Kaya ang mga caretaker, puspusan din ang paglilinis bago pa dumating ang paggunita ng undas. Nag-rubber na napabayaan simula nung nagbagyo. Problema rin ng mga naglilinis ang maulan na panahon dahil nakakasagabal daw ito sa kanilang paglilinis. Plano naman ng mga caretaker na maglagay ng herbicide para hindi na muling tumubo ang mga damo. Talaga mahirap, ma'am, kasi yung mga marami mga damo, mga malaki, mataas sila, saka makapal. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Aminado ang Public Order and Safety Office sa Dagupan City na limitado sila sa body camera, kaya tanging ang motorcycle unit team lang ang gumagamit ng body cam. Pero ayon sa POSO, makikinabang sila sa kapapasang 2023 city budget. Matutuloy na umano ang procurement ng mga karagdagang gamit ng POSO gaya ng body camera, radio, uniforme at iba pa. Daragdagan din ang mga traffic cones sa mga kakalsadahan para maiwasan ang buhol-buhol na daloy ng trapiko, lalo na ngayong may mga road elevation sa lungsod. Abot sa 38 katao sugatan matapos masunog ang police facility sa Ismailia, Egypt at civil fraud trail laban kay former US President Donald Trump. Nagsimula ng dinggin sa New York, USA. Tunghayan sa Globalita. Matapos lamunin ng apoy ang police facility sa Ismailia, Egypt, hindi bababa sa 38 ang nasugatan kasama na ang mga rumesponding bumbero. Nagmula ang sunog sa Security Directorate Building na tumagal ng ilang oras. Hindi patukoy ang pinagmulan ng sunog. Ayon sa report ng Civil Defense, gumuho ang ilang bahagi ng police building dahil sa sunog. Sa New York City, nagsimula na ang trial para sa kasong civil fraud laban kay former US President Donald Trump sa Manhattan Court. Inakusahan si Trump ng Attorney General sa pagkamal ng $100 milyong dahil daw sa mga irregularidad sa bank loan at insurance premiums na kinasangkutan ng kanyang real estate empire. Pero giit ng kampo ni Trump, lehitimo ang kinita ng Trump Organization mula sa mga investments sa real estate at taktika lamang daw ito ng mga kalaban sa politika. Si Trump ang kauna-unahang naging US President na harap sa trial na posibleng abutin hanggang December 2023. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Siyudad ng San Fernando sa Pampanga muling nagningning ngayong Burr Months. Silipin yan sa report. It's the time of the year dahil muli na namang nagdingning at sumigla ang tinaguriang Christmas capital ng bansa sa siyudad ng San Fernando sa Pampanga. Isa-isang binuksan ng city government ang mga pamaskong disenyo sa lungsod. May tema itong Salaning Tala, Aslagning Pag-asa. Isang Kapampangan na salita na ibig sabihin ay ilaw ng mga tala, hatid ay pag-asa sa bawat isa. Kailangan paghandaan lagi kasi tayo talaga yung tinitingnan, di ba? Hindi yung ibang lugar, tayo ang tinitingnan, kaya kailangan pinag-iisipang mabuti, kailangan talaga may makita silang the best talaga ang San Fernando when it comes sa pailaw. Mabighani sa mga trademark na parol na nakahilera sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Binihisan din ng iba't ibang palamuti at ilaw ang iba't ibang sulok ng syudad mula sa mga flyover, rotonda, giant lantern and tourist information center, City Hall, mga puno sa MacArthur Highway sa Barangay Baliti at iba pa. Main attraction ngayong taon ang 16 feet na giant lantern sa Heroes Hall. Bawat makakita talaga namang mapapay-stop at selfie dahil sa ganda ng mga atraksyon tulad nila Mang Tonton at ang kanyang anak na dumayo pa mula Nueva Ecija. Feel na feel namin. Napakasaya. Yehey! Feel na ang Christmas na nandito na. Sa kabila ng mga nagdaan na trahedya at sakuna, tulad ng mga ilaw ng mga tala, patuloy lang ang pagkislap ng pag-asa sa puso ng bawat Kapampangan.
Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Pagsasalita ng Iloco ni abot kamay na pangarap actress Kazel Kinoochi kinagiliwan ng netizens. Tunghayan sa report. Sa social media post ng abot kamay na pangarap actress Kazel Kinoochi, kinagiliwan ng mga netizen ang pakikipag-usap niya sa isang matandang babae habang nagpapaturong magsalita ng Ilocano. Manutit tawon. Mon. Mon. Mo. Mon. Pinag-uusapan nila ang edad nito. Kilala si Kazel sa pagganap niya bilang si Zoe na kontrabida sa GMA TV series na abot kamay na pangarap kasama si Jillian Ward bilang Annalyn. Mapapanood ang hit inspirational medical drama series 2:30 p.m. sa GMA Telebabad. Nagiging malapit si Carding na karakter ni David Licauco at Dino na ginagampanan ni Barbie Fortesa sa Maging Sino Ka Man. Pero dahil sa namuong pagkakaibigan, hindi maiwasang magselos ni Bagli, ang best friend ni Carding. Habang hindi rin tumitigil si Betty ng pangaasar kay Carding bilang bakla. Magiging mitsa kaya ito para iwasan niya si Dino o lalo pa silang mapalapit sa isa't isa. Pero may mas malaking banta na namumuo ang bagong kontrabida sa buhay ni Carding. Subaybayan ang kapanapanabik na eksena sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Start by doing what's necessary. Then do what's possible, and suddenly, you are doing the impossible. By Saint Francis of Assisi. Ano si Saint Francis of Assisi? Siya yung patron saint ng mga animals. Oo, nako mamaya partner kasi mainit-init yung usapin kaugnay sa issue dun sa may Infanta. Yung pagbangga ng commercial vessel sa bangka ng mga Pilipino. Mga mangingisda. Yes, oo. Ng Mala Zambales. Ay, abangan mamaya yung update. Sa One North Central Luzon. Alas 5:10 ng hapon. Panoorin po natin yung update. Kasi malaki to, partner. Oo. 3 yung namatay na mga mangingisda at 11 yung nasagip. Nasugatan pero nakauwi na sa Subic, Zambales. Actually, nagkakaroon na rin ng investigation kasi kanina sa report, tinutukoy kung sino ba yung nakabangga doon sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Ito na naman yung usapin natin sa karagatan diba? Napakainit. Nangyari po yan sa karagatang bahagi ng Infanta, Pangasinan. Ang initial na lumalabas sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, isang commercial vessel yung nakabangga. Mga kapuso, 81 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.